Hello, Yusek. Good morning, sir. Good morning. Hi, sir. Thank you for your time, Yusek. Salamat po. Opo, unahin ko lang po itong tanong dito po tungkol dito ho sa Rafah border crossing na nagbukas po. Meron na ho bang mga nakatawid ng mga Pilipino, sir? Wala pa kasi ang nagbukas para lang magpasok ng humanitarian aid. Wala pang lumalabas na mga tao. Wala pang nakakalusot papuntang Egypt o nakakadaan para pumasok ng Egypt. So wala pa. Pero nakahanda lahat ng ating mga mamamayan anytime pag bumukas. Opo. Pero meron na ho talagang sir, koordinasyon ang both government, Israeli and Egyptian government na papayagan po ang paglikas ng mga dayuhan doon sa Gaza. Well, ang understanding namin meron yan. It's just a matter of time. Ang problema lang, hindi pa nila ma-decide kung bakit. Hindi natin masabi kung ano yung dahilan, kung ano yung hitches, no? Kung maaaring security, maaaring iba. Pumunta na nga yung UN Security Council leader, tapos wala pang desisyon. So sana mabuksan na to ngayong araw mismo. Opo, sige po. Inaasahan natin. Yung nga po din ang ating pong panalangin. Sir, dito po ngayon sa pinakabagong informasyon na 4 na po ang kumpirmadong namatay na Pilipino manggagawa dito po sa nangyayaring gusot na ito. Yun hong pang-4 na iyon, ano po ang detalye, sir? Well, sila'y namatay dahil sinalakay ng Hamas terrorists, no? Yung Hamas, yung Southern Israel. Yung isa dyan, nauwi na yung labi, nadala na sa Bacolod, no? Taga Bacolod. Yung dalawa, kiniremate, may mga kamag-anak sa Israel, yung isa yung misis, yung mga kapatid, yung urn, no? Yung urn kung saan yung abo, no? Yung ashes, no? At iuwi rin nila mismo. Tapos yung pang-4, inihintay lang ma-receive pa yung body from the morgue, no? Inaayos pa ng Israel at ng Philippine Embassy. Nagkikipagdalamhati tayo. Alam natin si President Marcos tumawag na sa mga kamag-anak. So sana, ang masabi ko lang na mabuting balita naman, hindi na dadagdagan. Wala, 4 pa rin. Although meron pa tayong 2 missing, 2 anak accounted for na Filipino. So, iniisip namin mukhang na-hostage ng Hamas. So, wala lang final confirmation. Pero sana tulad na nangyari, may pinakawalan yung Hamas na 2 Amerikana. Sana kung hawak na yung ating kababayan, pakawalan na rin at or maligtas sila pag sumalakay man ng Israel. Opo. Sir, meron ho bang informasyon kayo tungkol sa negosasyon na nangyayari sa pagpapakawala po ng hostage ng Hamas concerning po sa mga nationalities? Kung sakasakali ho sa mga Pilipino, meron ho ba tayong ugnayan dito po sa mga negosyador na ito? Of course, we don't have, no? Kasi we don't negotiate, no? Of course, we're asking governments to help us, no? At saka hindi natin matitiyak hawak na Hamas. Remember, hindi natin matitiyak kasi walang confirmation. So, of course, kung naman ang ginagawa ng Israel at Hamas, kung nagkikipag-usap sila on the side, well, hindi natin alam. Basta ang alam natin, sana magkaroon ng final solution na nakawala na lahat ng hostages. Kasama na yung mga Pilipino kung meron man, no? Opo. So wala akong mabibigay information dyan. Kaya nga nananawagan tayo na sana protektahan ng civilian life muna, no? Kasi yung kababayan natin na nasa south ng Gaza ay nababahala, concerned. Siyempre mahirap na situation at hindi nila natitiyak na safe sila doon kasi minsan meron daw silang naririnig na parang bombing din doon or what, no? So sana hindi maganda situation, sana bumalik tayo sa normalcy at ligtas yung mga kababayan natin. Opo. Sige po. Dito po sa Lebanon ngayon, sir, meron na pong alert level 3 na itinaas po ang Philippine government. Ano ang ibig sabihin nito? Opo, ang ibig sabihin yan, nananawagan na yung embahada, yung pamahalaan natin sa mga Pilipino na dingin yung payo namin na umuwi. Hindi to forced uwi. Kasi sabi namin meron tayong voluntary repatriation program. Handa na yung embassy
kung kaya niyo, please tawagan yung embassy para i-schedule na mauwi kayo. Kasi po, nakakabahala yung sitwasyon. Maaring sumalakay din yung Israel sa Lebanon. Maaring umakyat yung tension. No? Kasi nangyari na yan eh. Nag-evacuate na tayo ng mga Pilipino from Lebanon over 10 years ago. Dahil nga sa nagkagera. Ayaw natin gusto na iwasan na bigla lang kailan na may gera, bigla lang susubukan ng mga Pilipinong umalis. Habang ngayon habang pwede pa, advice namin, umuwi muna ng Pilipinas to keep cooler heads until balik lang kayo pagtapos na yung itong tense situation. Opo. We're talking about how many Filipinos in Lebanon, sir? Well, yes, there are about 17,000 Filipinos. 17,500 Filipinos. Opo. Yun ho ay ano po ang karamihan doon sa kanila? Manggagawa din po, sir? Manggagawa, karamihan po. Kasi yung sa Gaza, mga naninirahan talaga doon, hindi manggagawa. Pero sa Lebanon, manggagawa. Yung 30,000 naman sa Israel, manggagawa rin. So dito po ngayon sa alert level na ito, sir, yung pong bang gugustuhin na umuwi, paano kaya ang pamasahe po nila? Kasi sa ngayon po, di ho ba't commercial flights muna ang available? Sagot po ng pamahalaan yan. So may budget naman yung pamahalaan dyan. Ngayon, kung biglang dumami bigla na, lahat talagang gusto may merong emergency repatriation fund yung OWA, no? Pero right now, yung pasulpot-sulpot, gastos ng DFA po yan. At saka, or ng OWA rin, no? Hindi question yun, hindi namin sisigilin sa kanila yung ticket nila. Opo. So kinakailangan talaga makipag-ugnayan lang po sa ating embahada doon at magparehistro at gumawa po ng kaparaanan para nga makasama dito po sa programang ito. No? Opo. It's somewhat similar sa Israel. May umuwi. Opo. At sa Israel nga po, meron ng mga paparating ngayon na panibagong batch na manggagaling doon sa Tel Aviv. Ngayong araw, 25 sila. Same, palaging Etihad ang uwi nila. So palaging mga alas 3, alas 4. May pangatlo, Wednesday ang una, tapos Friday ngayon ang pangatlo. Opo. Tuloy-tuloy yan. Opo. Dito po sa Lebanon, sa inyo pong pagbabantay sa sitwasyon doon, Pepe, ano ho ba? Lumulubha ba ito, Yusek? Well, kailangan optimistic kami bilang diplomat, no? Hindi pa nagpuputukan ng gusto. So, hindi malinaw kung magkakaroon talaga ng gera. Kaya lang namin binabala mga Pilipino, sabi ng embassy, habang parang prevention is better than the cure na. Habang ngayon pala, safe ground muna sa Pilipinas. So, yun. Pero wala pang indication na magkakagkera mismo ang Israel at Lebanon. Pero nangyari na yun noon. So, yes, sir. Careful lang tayo. Opo. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Yusek, I hope you don't mind. Yes, Go ahead. Yusek, ilang libong Pilipino po ang nasa Lebanon sa ngayon at ano po ang karamihan sa trabaho nila doon? Well, manggagawa, merong konting mga professionals pero karamihan kasambahay, no? Hindi lang ng Lebanese pero mga iba-ibang diplomats na doon, no? Or expats. 17,500 Filipinos. Sa ngayon po ba, after niyo po sabihin, ito pong pagpapauwi sa kanila dahil nga doon sa Alert Level 3, meron na po ba mga nagpahayag na gusto na nga pong umuwi? Well, hintay ko yung report ng embassy. Pero meron yan kasi bago in-alert, kaya rin ginawa natin alert. May mga nagtatanong na kung meron tayong repatriation. So may interest. Hindi marami, no? Parang Israelian na unti-unti. Pero kahit na konti lang, kailangan gagawin namin lahat ng magagawa para matulungan sila. So there is interest. Meron po. Ito pong mga magpapakita ng interest at makikipag-ugnayan po sa inyo, Yusek, mga gaano katagal po ang hihintay nila bago makauwi po dito ng Pilipinas? Pag gusto nila yan, within a week, nakauwi na yan. Ganun po kabilis, pag sinabi, gusto ko nang umuwi, habang ngayon may tickets, mapapauwi na natin yan within na a week. libre, opo. Pagdating dito, sasalubungin sila. Tulad ng ginagawa natin sa kababayan si Sel, sasalubungin sila ng OWA. Ng WT ba ngayon siya para bigyan sila ng mga ayuda o ganyan habang nandito. Habang hinihintay nila na matiwasay na o safe na tapos para makabalik. No? So,
basta kung ngayon, habang wala pang giyera, mabilis po. Parang Oo. Israel, na merong mga commercial flight, kaya kaya pa natin. Oo. Yusek, meron din pong mga uuwing Pilipino ngayong araw na ito. Ikatlong batch na po ito na galing sa Israel. Correct po, tama po. Anong oras po ang dating ng mga ito? Well, yung mga Etihad flights, galing, yung connecting flight, usually nakaschedule yan ng alas 4, pero ang tendency, dumadating mas maaga. So, mga sabihin natin, mga 3:30. Basta Terminal 3. Oo. May madadagdagan pa po ba? Magkakaroon pa ng susunod na batch para po dun sa mga Pilipino na uuwi dito sa Pilipinas galing pong Israel? Opo, kasama ko yung DMW isang araw, ang sabi na tuloy-tuloy na yan. Pero pasulpos pa, hindi yung isang buong aeroplano na 100, hindi. Panay ganyan, mga 15, 20, siguro every week, gano'n. So, tingnan natin. Kasi, yung iba kasi nawalan talaga ng trabaho dahil namatay yung amo or gusto talagang umuwi na. So, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy. Ano pong tulong ang ibibigay sa kanila ng gobyerno para po dito sa mga umuwi? Well, nung sumalubong ako 2 beses na, hindi lang, DMW nandun din yung DOH para medical assistance, doon ang DSWD for psychosocial services, at pati yung TESTA nagbibigay ng parang scholarship or certificate para makapag-aral na libre yung mga anak nila na umuwi ng Pilipinas. So, binibigyan natin. May ayuda rin na binibigay, no? Mga 100,000 pesos. So, meron din po. So, para matulungan sila. Opo. Meron pong may kaukulan din pong tulong habang nandito po sa Pilipinas sa mga manggagawa at waiting sa development po dito po sa Israel. Salamat po na marami sa inyo pong panahon, Yusek. Magandang umaga sa inyo. Have a good Monday. Opo, thank you, sir. Salamat po na marami. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.